Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang police corporal na sangkot sa robbery, extortion at carnapping sa lungsod ng Caloocan. Nananakit pa raw ang suspect sa mga biktima na hindi nagbibigay ng pera sa kanya. Tinutugis ngayon ng mga otoridad ang isang kasamahan nito at nakatutok si Oscar Oida. Sa mismong headquarters ng Northern Police District, inaresto ang isang police corporal kaninang hapon. Hinuli siya ng matauhan ng Quezon City Police District matapos madawit sa kasong robbery, extortion at carnapping. Kwento ng umunoy biktima nito na itago natin sa pangalang Ariel. Pinara ang kanyang motorsiklo ng dalawang lalaking nagpakilalang mga pulis sa northbound lane ng EDSA. Isinakay daw siya sa isang SUV na may tatlo pa umanong ibang sakay. Iniwan yung motor ko doon, tapos dinala kami kahit saan-saan. Tapos yung tatlong kasama kong nakasakay doon, hinihingan ng pera na kung meron sila pwedeng lapitan na yung magbayad sa kanila. Pumunta kami ng Valenzuela dahil yung kapatid doon ng isa magbibigay rin ng pera. Pero nung pumunta po kami doon, wala yung kapatid, umalis po kami, inintay niya yung nagbigay yung isa. May mga panahon umanong sinasaktan pa umano ang mga ito. Nung wala silang makuha, binugbog nila yung isa, naduguan na. Tapos tinawagan yung kapatid, nagmamakawa yung ng kuya na bigay mo na tol, bigay mo na tol. Hindi nibibigay yan, papatay na nila ako rito. Kaya po nagbigay po ng pera kagad yung kapatid na isang nahuli po. Makalipas ang mahigit 6 na oras na paikot-ikot ng sakyan, pinababa daw ang dalawang biktima sa may parting Del Monte Avenue sa Quezon City. Siya naman, ibinaba din kung saan siya kinuha. Nakunan ito ng CCTV ng barangay na nakakasakop sa lugar. Yung binaba po ako dyan, sabi sa akin, wala ka malang ibibigay, kunin na namin yung motor. Yun po yung unang talagang sinabi niya na pagbaba, wala kayong mabibigay, kunin namin yung motor. Oo po, yun yung inanon. Yun po yung unang-unang pagbaba nila sinabi niya. Oo po. Tapos po yung sabi ko, pwede po kunin yung cellphone ko kasi kailangan ko sa trabaho ko po yan, sabi ko. Ay, kung gusto mo, tuluyan ka na namin, sabi sa akin. Kasi gusto nila isalbis kami, sabi ko hindi po. Sa ginawang pagsisiyasat ng QCPD, nakumpirma na nga na ang isa sa mga suspect ay isang police corporal na nakatalaga sa District Personal Holding Administrative Section ng NPD. Na-validate nitong ating mga investigator at ito po ay na-identified through yung sa CCTV footage na recover and dun po din sa sa nakipag-ugnayan din kasi nakipag-ugnayan din ang ating mga operatiba dito sa Intelligence Division ng Northern Police District. Ayon pa umano sa nakalat na impormasyon ng QCPD, may iba pang kaso na kinakaharap ang nasabing pulis. Kaya siya ngayon presently assigned dito sa Northern Police District Personnel and Admin Section dahil meron din siyang mga previous na mga record when it comes to yung irregularities in the performance of duties itong police na ito. So may dati na siyang involvement. Hindi kinilala ng QCPD ang naarestong police corporal. Sa ngayon ay sumasailalim na sa pag-iimbestiga ng CIDU ang naarestong police corporal. Pinaghahanap naman na ang kasamahan nito. Paalala naman ng mga pulis sa publiko sakaling makaranas ng kaparehas na modus. Paalala natin sa publiko na kung may mga ganitong insidente na may magpakilalang pulis, wag po tayong mahihiyang manigurado kung tingnan natin kung sila po ay nasa tamang uniforme at wag mahiyang hingan po sila ng ID para po sa ating kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras. Matapos ang mahigit 1 linggong pagmamanman, timbog sa buy-bust operation ang 4 na tulak umano ng iligal na droga sa Rodriguez, Rizal. Pinaghahanap pa ang nakatakas nilang kasama na isang high-value target. Nakatutok si EJ Gomez.
Pinadapa ng mga pulis ang 4 na tulak umano ng illegal na droga sa Rodriguez Rizal at Karatig Bayan. Sa bahay na ito sa Barangay San Rafael, naaresto ang mga sospek pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Inaresto kita sa salang pagbibenta ha, ng illegal na droga. Ha? Mahigit 1 linggong minonitor ang bahay na naging drug den umano ng mga sospek ayon sa pulisya. Yung bahay na yon ay ginagawang drug din nila. Doon na rin yung mga parokyano nila. Doon na rin gumagamit. So yun, natsambahan natin sila doon. Nasabat sa mga sospek ang 116 grams ng umano'y shabu na may standard drug price na mahigit 788,000 pesos. Target daw ng Rodriguez Police ang isang high-value individual na nakatakas. Base sa investigasyon, sa Taguig nang gagaling ang supply ng droga ng mga sospek. 3 sa mga sospek ang nagsabing hindi sila tulak ng illegal na droga pero umaming gumagamit sila. Sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station nakakulong ang mga sospek na maharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pagtuntun ng pulisya sa nakatakas na sospek. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Hindi na nga lisensyado, dati pang nakulong ang nagpakilalang doktor na nagtuli sa batang binawian ng buhay ilang minuto lang matapos ang operasyon. Ayon sa mga otoridad, matagal nang walang permit ang lying-in clinic kung saan nasawi ang bata. At nakatutok si Jomer Apresto. Taong 2023 nang salakayin ng mga tauhan ng PNP-CIDG Intelligence Unit ang lying-in clinic na ito sa Balot, Tondo, Maynila. Nakatanggap kasi sila ng reklamo na ang nangangasiwa raw ng clinic isang babaeng senior citizen na nagpapanggap umanong doktor. Ginagamit daw ng sospek ang pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit 20 taon nang nakalilipas. Naaresto noon ang sospek na isang midwife o kumadrona. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa siya. Ngayon, siya rin umano ang nagpakilalang doktor at tumuli sa 10 taong gulang na si Nathan Aquin nitong Sabado, May 17. Wala pang 1 oras sa klinik, namatay ang bata. Ayon sa barangay, matagal nang walang permit ang klinik. Walang request, so ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin, licensed midwife siya. Pero doctor hindi. Maging vigilant sila kung registered ba, kung ano ba. Tsaka ang dami-dami nating ospital na pwede nilang puntahan. Kinumpirma rin ng nanay ng bata na si Marjorie na ang babaeng nahuli noong 2023 at ang babae na nagpakilalang doktor at tumuli sa anak ay iisa. Nakatuklasan niya lang daw online ng clinic dahil assistant doon ang isa sa kanyang mga kakilala. Sinabi pa raw sa kanya na 3 na ang kanilang natuli noong araw na yon. Sa halagang 1,200 pesos, napapayag si Marjorie na doon ipatuli ang anak. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20cc ang dose. Ilang minuto matapos ang pagtuli, napansin ni Marjorie na nanginig na ang kanyang anak. Napatagal pa po doon dahil ang sabi po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi groggy, pati po yung assistant. Tapos yung nakikita ko na po nangingitin yung anak ko, yun po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ayun na po, dead on arrival na po. Matapos mangyari ang insidente, dinala naman sa MPD ang babaeng nagtuli sa kanyang anak. Pero pinauwi rin dahil kailangan pa raw i-autopsy ang bangkay ng bata. Nakatakdang i-autopsy ng NBI ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nagdadalawang isip pa raw dito ang pamilya. Para po kasing naawa na po ako sa anak ko eh. Sobrang bata po na anak ko eh. Para mamatay na dahil lang sa ganyan eh. Sobrang sakit po sa akin. Pangalay ko po yan eh. Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan pa rin naming makuha ang panig ng pagtuli sa bata. Kukuha ang DepEd ng dagdag na 16,000 guro ngayong taon para tugunan ang problema sa teacher-student ratio. Pero sabi po ng isang grupo, kulang pa yan dahil mahigit 100,000 ang kabuang kakulangan sa mga guro. Nakatutok si Ian Cruz. Dalawang magkasunod na taon ng aplikante si Cecilia
para makabalik maging guro sa public school. Noong nakarang taon, di raw siya pinala dahil sa kakulangan ng mga sertipikasyon at ilang kasanayang kailangan para matanggap na guro ng Department of Education. Naayos na raw niya ang mga requirements. Kaya sana raw makuha na siya ngayong taon, lalo't nabalitaan niyang may 16,000 na guro ang kukunin ng DepEd. Magandang balita po sa amin na mga nag-a-apply, mga applicants po. Mas lumaki po yung pag-asa namin na magkaroon po kami ng trabaho at makapasok po kami sa public school. Umaasa ang DepEd na sa pagdaragdag ng mga guro, mapapaganda na ang teacher-student ratio ng bawat klase na kritikal para matuto ang mag-aaral. Patuloy din daw na tinututukan ng DepEd ang hiring ng mga guro sa bawat rehiyon para matiyak na hindi naantala ang appointment nila. Ayon pa sa DepEd, bilang suporta sa direktiba ng Pangulo na makapag-concentrate sa silid-aralan ng mga guro, sinimula na rin ng DBM ang pag-i-issue ng NOSCA o Notice of Organization, Staffing, and Compensation Action para sa pagkuha ng 10,000 admin staff ng DepEd. Madali lamang daw malaman kung may kakulangan talaga sa guro ang isang paaralan. Sumilip lamang sa mga klase at makikita ang indikasyon na nagsisiksikan ang mga estudyante sa isang silid-aralan. Pero sabi ng Teachers Dignity Coalition, nasa 100,000 umano ang kabuang kulang na guro sa bansa. Kung na-address nila yung shortage at nagkaroon tayo nung 20,000 last year plus 16,000 this year, no? So kulang pa rin ng more than 60,000 yung guro natin para ma-address natin at maibigay natin yung talagang kailangang number of teachers. No? Mahalaga raw magtuloy-tuloy ang hiring ng guro dahil sa kakulangan ng mga guro, nasa sakripisyo raw ang kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral habang nangangahulugan naman ng mas mabigat na trabaho para sa mga guro. Dalawang bagay nga yan, tumataas yung trabaho niya dahil checkan niya isa-isa yung mga trabaho ng mga bata, yung exercises, yung grades niya, gagawin niya isa-isa. Individual yun At hindi niya rin natututukan yung individual needs ng mga bata natin in terms of learning and even behavior. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DepEd ukol sa pahayag ng TDC. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Abiso sa mga motorista, simula sa susunod na linggo, balik na ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Kung saan-saan yan ipatutupad at kung paano ang magiging proseso, lalo na sa mga mahuhuling lalabag sa batas trapiko, alamin natin sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa Lunes, May 26, ipatutupad ng muli ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lansangan sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon matapos tanggalin ng Korte Suprema ang temporary restraining order dito. Ilan lamang ito sa mga monitor ng MMDA dun sa kanilang mga kamera na gagamitin nila sa NCAP o yung No Contact Apprehension Policy. At isa dun sa mga lugar kung saan merong NCAP na ipatutupad ang MMDA ay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan kitang-kita ng mga kamera ng MMDA, ng mga mata ng MMDA, ang mga traffic violators. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bukod sa Commonwealth Avenue, ang ilan pang mga lugar na may NCAP ang MMDA ay sa EDSA, C5, Ortigas, Ross Boulevard at Mabuhay Lanes. Malinaw ang mga CCTV ng MMDA, pwede ring i-zoom in ang mga ito. Basically, yung mga violations po instead na physically i-apprehend ng ating enforcers, ay CCTV cameras na po ang huhuli. Then, ipapadala na lang po namin yung notice of violation sa registered address po nila sa LTO. Nasa 20 pinakakaraniwang traffic violation ang huhulihin ng MMDA sa ilalim ng NCAP tulad ng hindi paggamit ng seatbelt at helmet, illegal parking, reckless driving, counterflow, overspeeding at iba pa. Naglalaro sa 500 pesos hanggang 3,000 pesos ang multa ng mga ito para sa first offense. Sa halimbawang ipinakita sa amin ng MMDA na kunyari ay huli walang takas ang motorsiklo na ito sa mga kamera ng MMDA. May litrato kung saan at kailan nangyari ang traffic violation at naka-zoom in ang plate number.
Bahagi ito ng ipadadalang notice of violation sa address na nakarehistro sa Land Transportation Office. Pero paano kung hindi ikaw ang may dala ng sasakyan na huli? Pwede raw itong i-contest o ireklamo sa MMDA at magpakita ng pruweba na hindi ikaw ang may dala ng sasakyan ng mahuli ito. Pwede niyo pong i-contest yan sa ating pong Facebook page at sa ating website. Meron po doon na fill upan lang sila ng form. So hindi na po nila kailangang pumunta sa MMDA. Ginagamitan daw ng artificial intelligence ang NCAP ng MMDA. Kahit po gamitin namin yung AI para po sa panghuhuli, hindi po automatic yung ticket. Kailangan pong i-review pa ng aming mga tauhan kung talagang tama po yung pagkakahuli ng AI. Bisa kasi masyado pong strict yung pong AI. Matatanda ang tiniro ng Korte Suprema ang NCAP noong 2022 matapos ireklamo ng mga transport group. Pero kahit suspendido ito, nakapagtala pa rin ang mga kamera ng MMDA ng lampas 35,000 na mga paglabag simula Enero hanggang Marso nitong taon. Pinakamarami ang disregarding traffic signs kasunod ang pagpasok sa bike lane at overspeeding. Hindi raw kaya ng bilang ng kanilang mga tauhan at LTO na hulihin ang ganitong karaming paglabag. Kaya hiniling ng MMDA sa korte na i-lift ang TRO nila lalo't sisimula ng EDSA rebuilding sa June 13 kung saan heavy traffic ang kakaharapin ng publiko. Kahit yung no contact apprehension, marami ding problema yan. No? Kailangan ayusin yan. Proseso po ito. It's a step in the right direction. Big victory yan for not just for the government but also for the motorists and the commuters. No? Kasi it will impact a lot yung enforcement ng road safety. Hindi naman sakop ng nilift na TRO ang sariling NCAP ng ilang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinaiimbestigahan ngayon ang 28 police commander sa Metro Manila. Yan po ay matapos masilip sa surprise inspection ang mga outpost at assistance desk na walang nakatao. May nahuli ring nagse-cellphone habang on duty. Nakatutok si June Veneracion. Mga pulis na nagse-cellphone habang naka-duty. Outpost na tent, silya at mesa lang ang makikita. At mga assistance desk na walang man lang malalapitan. Ilan lang yan sa naobserbahan ng mga undercover operative mula sa NCR Police Office sa 2 araw na surprise inspection sa 5 police districts sa Metro Manila. Dahil dito, 28 police commander na may ranggong captain at major ang pinaimbestigahan ni NCR Police Chief Major General Anthony Aberin. As of this hour, may positive po na shampoo na subject for relief. Hinihintay na lang po natin sa yung COMELEC clearance po. And the rest, maaari pa pong madagdagan po yung marirelief based po doon sa outcome po ng investigation. Muling pinaalala ng PNP Chief na bawal sa mga pulis ang mag-cellphone habang naka-duty. Meron naman daw radyo na pwedeng gamitin para sa official communication. Ayun namin yung text, yung ganyan, no? Dapat ang gusto namin yung mga pulis namin alert. Magpapatuloy daw ang mga surprise inspection ng NCR Police Office para matiyak na walang nagpapabayang mga pulis at kanilang mga opisyal. Dapat daw isaisip ng mga ground commander na responsibilidad nila ang tutukan ang kanilang mga tauhan. Sa ating mga kapulisan sa NCRPO, this serves as a warning at sana sa pag-discharge po natin ng ating mga tungkulin, dapat maging professional po tayo. Palagi po tayong gumawa ng tama. Pero ang pinakaayaw daw ng PNP ay kapag nasangkot sa katiwalian ang mga pulis. Tiyak na tapos na raw ang karera ng isang pulis kapag nalagay sa Personal Holding and Accounting Unit ang bagsakan ng mga naka-floating status na opisyal. Pagka nilagay ka namin, lagay ka sa pihaw, you just wait for your retirement. You're out. Hindi po kami rehabilitation center. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Tuloy-tuloy ang good reviews na natatanggap ni Ludo Madrid at Shira Diaz para sa kanilang action-packed series na Lolong Pangil ng Maynila. Kaya naman, extra grateful ang buong cast and crew para sa kanilang sumakses na moment. Makichika kay Lars Santiago. Lalo pang nagiging intense ang istorya at hitik sa aksyon ang mga eksena ng Lolong Pangil ng Maynila.
Kaya naman ang mga manonood hindi na bumibitaw. Sobrang saya ni Naruru Madrid at Shaira Diaz sa magandang feedback at mas dumarami pang supporters ng kanilang action drama serye. Hindi po madali ang gumawa po ng action na teleserye. At bukod po dyan, nakita naman po natin itong mga huling mga episodes. Talagang binuhos na ni Elsie ang drama sa lahat ng mga eksena niya. Binugbog, inuntog ni Ivan, lahat-lahat. Minudo at Nilagyan ng kanin at minudo sa muka. Yes. Pero ito po yung magsisilbing panibagong lakas po sa amin. Masayang-masaya kaming lahat dito. Nagbunga lahat ng pagod namin, lahat ng iyak, lahat ng pawis. Lahat Parang yung nalaman namin na ito yung rating namin. Grabe, parang na-motivate kami, na-recharge kami, mas lalo kaming ginanahang magtrabaho. Sa kwento, mabubuo na ang pamilya ni Lolong ngayong kasama na niya sina Elsie at Mimay. Gumagaling na rin ang kakambal ni Mimay na si Butchoy, kaya't magkakasama-sama na ang buong pamilya. Tuwang-tuwa naman si Naruru at Shaira sa gumaganap ng mga anak nila na sina Sienna Stevens at Nathaniel James dahil sa ipinapakitang husay ng mga ito. Sobrang talented at saka malalambing. So, pagka nasa eksena, mararamdaman mo talaga na sincere sila. Yung kumbaga hindi lang sila nandito para para magtrabaho o magkulit. Nandito sila para dun sa parang kita mo rin yung pagmamahal nila sa ginagawa. Pero hindi pa sa pagkakabuo ng pamilya ni Lolong matatapos ang lahat dahil napakarami pang mangyayari sa istorya. Marami po mga revelasyon ng mga mangyayari. Ito po sa mga susunod po natin ng mga episodes. At meron ding mga mabubuhay. At Madadagdag na kalaban. Yes. Meron ding magkakaaminan kung ano ba talaga ang kanilang mga totoong pagkatao. Patapos na ang first half ng 2025 at ngayon pa lang naghahanda na si Naruru at Shaira dahil magiging abala sila sa maraming bagay. Meron kaming tour sa Canada ng August to September sa mga kapuso po natin na nandiyan po sa Canada. Magkita-kita po tayo dyan. Kasama ko po dyan si Kailin, si Mama Ai, si Jessica. So, magkita-kita po tayo. Si Shaira naman, haharapin na ang mga dapat ihanda para sa nalalapit na kasal nila ng boyfriend at sparkle artist ding si E.A. Guzman. Magiging busy na ako sa wedding preparations dahil nalalapit na rin ang aking kasal. So, yun pa lang naman din. Busy sa business din. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Balik kulungan ang isang high-value individual na sangkot sa illegal na droga. Nasabat sa kanya ang shabu na nagkakahalaga ng 110,000 pesos. Nakatutok si Marisol Abduraman. Isang kakarampot na sachet ng shabu na nasa 0.16 grams lang ang in-order na nagkunaring buyer sa lalaking ito. Dito ba para mabidyoan? Para makita mag-video? Pero nang isagawa na ang buy-bust operation, umabot sa 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 110 pesos ang nakuha sa kanya. Agad na inaresto ang suspect na itinuturing na high-value individual. Dati na kasi siyang nakulong dahil din sa droga. Yung mga intel personnel natin ay continuously monitoring doon sa mga nahuli natin before, no? Kasi tinitingnan din namin, ma'am, kung bumalik ba sa dati. Kasi ma'am, meron na siyang, nahuli na nga siya before. Itakot ka na mo doon sa... Taong 2014, nung unang natimbugang suspect dahil din sa illegal na droga. Siya ang sinasabing nagtutulak umano ng droga sa Surigao City. Nababahala ang Police Regional Office Caraga dahil mga estudyante at mga tricycle driver umano ang ilan sa mga parokyano ng suspect. Madaming schools, no? Most likely, ma'am, doon sa mga college, no? That is why napaka-strong ng mandate ng ating regional director na talagang we are intensifying against the anti-illegal drug trade dito sa amin. Sinampahan na ng mareklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.
Matapos ihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas siyang makipagkasundo sa mga Duterte, sinabi ni Senador Bongo na maaari raw ito kung pauuwiin mula sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Go, sa ganitong paraan maipapakita ni Marcos ang kanyang sinseridad. Ayon naman sa Malacanang, walang kaakibat na kondisyon ang panawagan ng Pangulo para sa reconciliation at pagdidiin ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi lalabag sa batas ang Pangulo para lang sa usaping ito. Ako po'y nakikiusap, kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mong ipadala ng 14 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Sa susunod na linggo, ilalatag ng DOTR, MMDA at DPWH ang mga detalye ng rehabilitasyon sa EDSA, kabilang ang rerouting ng mga sasakyan. May mga hakbang na rin para maging maayos ang biyahe sa gitna ng rehabilitasyon, pero giit ni Transportation Secretary Vince Dizon, hindi yan ang ganap na solusyon sa matinding trapiko. Nakatutok si Maki Pulido. Kung ngayon pa lang parusa ng dumaan sa EDSA, imagine na lang kung umarangkada ng rehabilitasyon ito sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Talagang may perwisyo yan, pero kailangan po talagang gawin. Per segment at per lane ang konstruksyon at uunahin ng Pasay to Shaw Boulevard, southbound at northbound ayon sa DPWH. Inaasahang makukumpleto ang segment na ito bago matapos ang taon at saka isusunod ang ibang bahagi ng EDSA. May construction man, hindi isasara ang EDSA bus carousel. Pinag-aaralan pa ngang dagdagan ng mga bus habang inaayos ang EDSA. Kahit naayusin yung inner lane, ang busway will remain. Lalabas lang tayo sa next lane. Sa susunod na linggo pa raw ilalatag ng DOTR, MMDA at DPWH ang mga detalye ng EDSA rehabilitation. Kabilang na rito ang rerouting ng mga sasakyan. Isa sa mga inaayos ay kung maaaring makigamit ng Skyway ang mga umiiwas sa EDSA nang hindi nagbabayad ng toll. At kahit na mababawasan ng mga lane dahil sa rehabilitasyon, balak nilang magtakda ng specific lane para sa mga sasakyan, motor at bisikleta. May mga motor vehicles as against yung mga bicycles or motorcycles on lane by lane para hindi ho magkakalabo-labo and to smoothen actually the travel along EDSA as we do the rehabilitation. Iniisip pa lang ng truck driver na si Romnick ang pagtindi ng traffic, sumasakit na ang likod niya. Tapos maiihi ka pa, di mo malaman kung saan ka ihi. Kasi gano'n lang yung takbo mo. Pero higit sa sarili niyang aberya, mas nag-aalala siya para sa pinapasukang hardware store dahil baka mabawasan ang kita ng kanilang kumpanya. Kunti lang ang deliver namin kasi maghapon isang deliver, mahirap mabalik. Maaring tumagal ng 1.5 hanggang 2 taon ang EDSA rehabilitation. Pero pag natapos yan, di raw ibig sabihing maglalahong parang magic ang suliranin ng matinding trapiko sa EDSA. Ang pag-rebuild ng EDSA ay hindi solusyon sa traffic. Ultimate solution ay mass transportation. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nabuhayan ng loob ang pamilya ng mga nawawalang sabongero matapos pagtibayan ng Court of Appeals. Ang nauna nitong desisyon na ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa kaso. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Isang napakagandang balita para sa pamilya ng mga nawawalang sabongero ang inilabas na desisyon ng Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 40 na payagang makapagpiyansa ang 6 na gwardyang akusado sa kaso. Nagpapasalamat po kami sa Court of Appeals. Kayo na lang po yung pag-asa namin kasi wala na po yatang gustong tumulong sa amin. Kahit sabihin po na 1% na pag-asa lang yun, malaking bagay po para sa akin po yun. Sa desisyong ito, inihayag ng Appellate Court na anumang epekto ng desisyon ng Manila RTC para payagang makapagpiyansa ang mga akusado ay pinawawalang bisa. Hindi rin umano kailangan pang isa-isahin ng CA ang epekto ng kanilang desisyon at dapat daw ay alam na ng RTC ang epekto ng isang pinawalang bisang kautusan. Dapat po talaga nasa kulungan sila kasi sila naman po talagang
punot dulo niyan. Sana nga po, maipa-aresto sila. At yun lang din naman po hinihintay namin eh. 4 na taon na ang lumilipas ng maglaho ang 36 na sabungero mula sa iba't ibang sabungan sa Maynila, Laguna at iba pang karatig probinsya. Nakakalungkot po. Sobrang sakit at pait po para sa akin bilang isang ina. Lalo po at may edad na po at buhay man po o patay na sila. Kailangan po mailitaw nila yung mga bangkay nila para mabigyan naman po namin ng dissenting living. Masakit man po yung gano'n na pangyayari pero wala po kaming magagawa dahil wala na kung sila ay pinatay na. Hindi po kami nawawala ng pag-asa kahit 4 na taon na po ang lumipas. Patuloy pa rin po kaming lalaban. Hindi po namin ipagpapalit sa pera ang aming mahal sa buhay. Sa mga susunod na araw, tutulak pa DOJ at Camp Crame ang pamilya ng mga nawawalang sabungero para personal na ipahatid muli sa mga kinaukulan ang kanilang hiling na matutukan ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Idiniin ng kumpanyang humawak sa Unified Grand Central Station o Common Station Project na ang Department of Transportation ang dahilan ng pagkakaantala ng proyekto. Ayon sa BFF-SDC Consortium, ilang buwang naantala ang pagbabayad sa kanila ng kagawaran para sa proyektong mag-uugnay sana sa LRT-1, MRT-3 at sa ginagawang MRT-7. Ito umanong nagtulak sa kanila para ihinto ang konstruksyon mula 2024, lalo't makakaapektoan nila ang delay sa bayad sa estadong pinansyal ng kumpanya, gayon din sa mga empleyado at sa halos mababang karote na umanong mga supplier. Nauna nang sinabi ng DOTR na kinansilan nito ang kontrata sa kumpanya dahil sa sobra umanong delay sa konstruksyon ng proyekto. Tuloy-tuloy ang pagtalakay ng COMELEC sa kasong isinampa laban sa Duterte Youth Party List noong 2019 na siyang dahilan sa pagsuspinde sa proklamasyon ng grupo nitong katatapos na eleksyon. Giit ng COMELEC, saklaw pa rin nila ang kaso dahil sa June 30 pa magsisimula ang bagong kongreso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayos lang daw sa Commission on Elections ang pagdulog ng Duterte Youth Party List sa Supreme Court para hilinging utusan ng COMELEC na iproklama silang isa sa mga nanalong party list sa nagdaang eleksyon. Sinuspindi kasi ng COMELEC ang proklamasyon ng Duterte Youth at isa pang party list organization dahil sa nakabinbing kaso nila sa COMELEC. Natutuwa po tayo dahil kahit paano yung legal process ay sinunod na. Lagi naman pong paraan to question ay yung tinatawag na certiorari, yung grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ayon kay Garcia, kasalukuyang tinatalakay ng komisyon ang kaso ng Duterte Youth na isinampa noong 2019. Sa kaso, hinihiling na ideklarang void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang ang registration ng Duterte Youth dahil hindi umano nito nasunod ang requirement of publication and public hearing nang magrehistro ito. Hawak ng COMELEC 2nd Division ang kaso pero nakatakbo pa rin ang Duterte Youth noong 2022. Let's wait and see. Anong malay naman po natin maunahan namin ng SC sa paglalabas ng isang desisyon. Ito yung tamang pagkakataon siguro na ma-resolve na nga yung issue na yan. Kasi otherwise po, they will always be hunted. Bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Ang Duterte Youth Party List po ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo sa resulta ng COMELEC, pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Pag pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na ibinoto. Giit ni Garcia, may jurisdiction ang COMELEC sa kaso dahil sa June 30 pa magsisimula ang termino ng mga mambabatas. Bukod dyan, ang komandidato naman daw nitong nagdaang eleksyon ay yung party list mismo at hindi yung nominee. Ang binoboto, yung party list, ang mismong nakakaupo, ang nominee. Kung issue po ng accreditation ng mismong party list,
Sa COMELEC po yun. Oo, so anong Hindi stand ng po siya- COMELEC doon? Hindi po siya sa HRET. Matatandaang nangako ang COMELEC na re-resolbahin ang mga kaso ng Duterte Youth at bagong henerasyon bago mag-June 30. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa halagang 20 pesos, makakabili na ng 1 kilong bigas sa mga lalawigan ng Siquijor at Mindoro. Nagpadala na kasi ngayong araw ang Agriculture Department ng murang bigas doon. Pero para lang yan sa mga mahihirap. Kaya sabi ng DA, hindi ito pwedeng ibenta sa ibang pamilihan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Magkakasunod na truck ng National Food Authority ang tumulak pa Siquijor at Mindoro ngayong araw para magdala ng 20 por kilong bigas. Pagkakataon raw ito para mailipat ang bigas mula sa mga bodega na sobra-sobrang supply sa mga lugar na mataas ang poverty incidence o kahirapan tulad sa Siquijor. Sa ngayon, 34 na kadiwa na ang nagbebenta ng benteng bigas, bukod pa sa mahigit 30 lugar sa Cebu sa pangangasiwa ng local government units. Para mas marami pang maabot ng benteng bigas, iminungkahi ng National Food Authority na magkaroon na rin ng bentahan sa mga NFA warehouse gaya dito sa NFA NCR Valenzuela. Sa ngayon, tinatayang meron ditong 45,000 na sako ng bigas na maaaring ibenta sa ilalim ng P20 program. Pero kailan nga ba nito maaabot ang ibang sektor bukod sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizen, solo parents at PWDs? Sabi ng Department of Agriculture, hindi talaga para sa lahat ang benteng bigas. Ayaw ni Secretary na lahat, especially yung mayaman, na makabili ng 20 pesos. After ng vulnerable groups, na dyan yung talaga nasa lower bracket, lower income bracket hanggang sa mga susunod, pinapag-aralan. Kadami, at yun nga, sinabi ni Admin Larry, masusustain natin beyond December. Sa taya ng NFA, maaaring magpatuloy ang programa ng lagpas pa sa Disyembre kung tuloy-tuloy na makakalabas ang bigas mula sa mga bodega. Maiiwasan din ito ang pagbagsak ng presyo ng palay na binibili na lang ng traders sa ibang magsasaka ng 12 pesos per kilo. Ito talaga yung inaasam-asam natin, yung mag-continue talaga yung pagbili ng palay to sustain the P20 program. At yung pinaka-ideal dito kasi talaga ay yung ma-reach natin yung stage where we can freely move stocks on a regular basis, like monthly basis, so that ang pasok ng palay, regular din pumapasok. Hopefully na tayong i-release na aging stocks in the future. Magawasan din yung operational cost of yung bilisan. Mabilisan dapat ang galaw. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Humarap sa preliminary investigation ng Department of Justice ang inarestong si Gong Wen Lee alias Kelly Tan Lim, isa sa mga suspect at huling nakasama ni Anson Tan o Anson Ke bago ito dukutin at patayin. Siya ang itinuturo ng pulisya na kapwa mastermind umano ni David Tan Liao, nagsilbing pain sa pagdukot at ang may alam umano tungkol sa paglilipat ng nasa 200 million pesos na ransom money papunta sa mga cryptocurrency account. Inaresto nitong Sabado sa Boracay si Kelly. Muli ring humarap sa DOJ ang anak ni Anson Ke na si Alvin Ke. Ayon sa abogado ni Alvin, naghain na ng sworn affidavit si Alvin sa DOJ na naglalaman ng mahalagang impormasyon kaugnay sa kaso ng ama. Mga kapuso, kung may mga lugar na patuloy na iniinda ang matinding init, marami rin naman ang posibleng ulanin. Dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at thunderstorms na dala naman ng easterlies. Sa kabila ng mainit at maalisangang panahong aabot hanggang 46 degrees Celsius, bukas sa 28 lugar may tsansa pa rin ng ulan sa iba't ibang panig ng bansa base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang may mga pag-ulan na sa Caraga, Davao Region. Bandang tanghali at hapon, halos buong Mindanao na ang ulanin. Malawakan at matinding bugos pa rin yan at dahil ilang araw nang inuulan ang malaking bahagi ng Mindanao, maaring malambot at saturated o hirap nang makasipsip ang lupa. Kaya dapat maging alerto po ang mga residente sa panganib ng baha o landslide. May mga kalat-kalat na pag-ulan din sa ilang bahagi ng Visayas, Ilocos Region, pati sa ilang lugar sa Central at Southern Luzon. Sa Metro Manila naman, nasa 39 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index. Pero may tsansa pa rin ng thunderstorms lalo sa hapon o gabi.
Hindi lang si OWA Administrator Arnel Ignacio ang sinibak ng palasyo, kundi pati ang Deputy Administrator ng ahensya. Yan po ang inihayag ng palasyo habang gumugulong ang investigasyon sa maanomalya umunong pagbili ng OWA ng mahigit 1 bilyong pisong lupain. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Yan ang sinapit ni OWA Deputy Administrator Emma Sinclair ayon mismo sa palasyo. Katulad daw na ipinataw sa tagapamuno ng ahensya na si Arnel Ignacio na ngayon patuloy na iniimbestigahan. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. Sinubukan namin hingan ng pahayag si Deputy Administrator Sinclair sa pamamagitan ng kanyang nakalistang numero at email address sa OWA pero wala kaming natanggap na tugon. Ay kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, maliban sa pagkakatagal sa OWA ay naghahanda na sila maghain ng mga reklamo kaugnay ng maanomalya umanong pagbili ng OWA ng lupain sa halagang 1.4 billion pesos nang hindi dumadaan sa Board of Trustees. Questionable anya, magyang dahilan ng pagbili ng nasabing lupa. Humihiling pa ng dagdag na panahon si Kakdak para tapusin ang kanilang investigasyon na unang natuklasan kasunod ng pag-ikot ay isang white paper sa OWA. Nagpaliwanag na raw sa kanila si Ignacio kung bakit hindi ipinaalam sa board ang transaksyon at kung paanong naipalabas ang ganong kalaking halaga nang hindi dumadaan sa board. Pero kung si Kakdak ang tatanungin, kulang daw ang paliwanag ni Ignacio kaya niya ito inireport sa Pangulo na agad namang ipinag-utos ang pagsibak sa dating administrador. Yung hindi pagpapaalam sa board is in itself one of the grounds under the Anti-Graft Corrupt Practices Act. But again, I will not be ahead of ourselves, because right now investigation is ongoing on our side and in the palace, and there will be the appropriate filing of cases. Hindi pa malinaw sa ngayon kung mababawi pa ang ipinambiling 1.4 billion pesos at kung ano ang mangyayari sa biniling lupain ng OWA. Patuloy naming hinihinga ng pahayag si Ignacio pero nauna na niyang sinabi sa GMA Integrated News na magsasalita siya sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Handa raw si Pangulong Bongbong Marcos na umupo sa Bicameral Conference Committee sa pagbalangkas nito ng national budget para sa susunod na taon. Yan ay kahit paggawaing legislatibo ang BICAM. Ang ilang senador na uupo sa ika-20 Kongreso, hati ang reaksyon dito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung kailangan, uupo raw mismo si Pangulong Bongbong Marcos sa Bicameral Conference Committee na babalangkas ng 2026 national budget. Sabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman, Enero pa lang may mga bili na ang Pangulo para sa 2026 budget. Uupuan daw nila lagi ang proseso ng pagpasa ng budget hanggang sa dulo. Matatanda ang maraming kumwestiyon sa 2025 national budget dahil may mga naisingit umano sa BICAM gaya ng AKAP program. Sa Budget BICAM, piling mga mambabatas at staff lang ang pribadong nag-uusap para pag-isahin ang bersyon ng Senado at Kamara. Suportado ni Senator-elect Ping Lacson ang posibleng pagsama ng Pangulo sa BICAM deliberations. Basta't mag-oobserba lang siya at hindi makikialam. Malinaw na hudyat daw ito laban sa anumang kalokohan sa budget process. Hindi base sa kagustuhan lang ng ilang individual, kundi dapat alinsunod sa polisiya ng administrasyon. Itinutulak ni Lacson ang transparency sa proseso ng pagbuo ng budget, kabilang ang pagpayag sa publiko at sa media na umupo sa gallery sa deliberasyon ng BICAM. Ang nangyayari raw kasi, puro bulungan at umabot sa puntong may blanco na ang BICAM report. Pero nagbabala si Senador Risa Hontiveros na posibleng magkaroon ng problema kapag ipinilit ng Pangulo na personal na bantayan ng budget BICAM. Wala na raw kasing papel ang ehekutibo sa budget deliberations kapag naipasa na nila sa Kongreso ang National Expenditure Program. Kahit willing si Presidente, he cannot. He should not. Hindi pinapayagan niya ng konstitusyon. The power of the purse is wielded by Congress. Walang papel ang Presidente bilang observer sa BICAM. Pag ipinilit yan, baka magkaroon pa sila ng problema. Baka kasuhan sila. Sabi ni Ontiveros, kung may mga hindi sinasang-ayunan ang Pangulo sa panukalang 2026 national budget na ipapasa ng Kongreso, pwede naman niyang i-veto ito. Sa Lunes, inaasahang magpupulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para isapinal ang magiging budget ceiling sa 2026.
Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. The real work begins para sa ating queens na handang tumulong sa women deprived of liberty sa Quezon City Women's Jail. From one beauty queen to another, abala na rin sila sa kanilang upcoming international pageants, habang ang ilan naman ay planong mag-focus sa kanilang showbiz career. Makichika kay Lars Santiago. Beauty with a cause. Ganyan ang pinatunayan ng ating queens kagaya na lang ni Sparkle Star at Miss Universe Philippines 2025 first runner-up Winwin Marquez na handang tulungan ang women deprived of liberty sa Quezon City Women's Jail. Kasama niya sa advocacy na yan ay si Miss Universe Philippines 2025 at Tisa Manalo at iba pang queens. It's good that if we get to visit, we get to know their stories and to also give them hope and chance na may mga tao na gusto tumulong sa kanila. It would be a good experience for us to do that, so I can't wait. They might be persons deprived with liberty, of course, but of course, hindi natin sila i-deprive ng another chance in life and ng support. Sa mga darating na araw, magiging abala na sina Atisa at iba pang queens sa paghahanda para sa kanya-kanyang international competition. Habang sina Winwin at Miss Universe Philippines second runner-up na si Liana Aduana naman ay magiging abala sa kanyang showbiz career. I am one of the hostmate of Unang Hirit. So I've been with them for almost a week already. And magsisimula rin soon. Acting-wise, babalik na rin po. Sabi ko, tatapusin ko lang muna my pageant journey and then I'll enter na to showbiz. So hopefully this time around, I'll get to do that na. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Kasama sa mga tinitignang paraan para maaresto si dating presidential spokesperson Harry Roque ang paghiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa dating kalihim. Pero sa gitna niyan, tiwala umano si Roque na makakakuha siya ng asylum status sa the Netherlands. Nakatutok si Ian Cruz. Iba't ibang opsyon ang tinitingnan ng mga otoridad sa Pilipinas kung paano maaresto si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano. Kasama sa mga opsyong ito ang paghiling sa Interpol o International Criminal Police Organization ng paglalabas ng Red Notice Alert laban sa dating kalihim. Laman ng Red Notice ang kahilingan ng isang bansa sa ibang mga member countries na hanapin at arestuhin ang isang pinaghahanap na tao. Ipinaaresto siya ng Pampanga Regional Trial Court sa kasong may kinalaman sa kanyang kaugnayan umano sa iligal na pogo. Huling nakita si Roque sa the Netherlands kung saan siya humihingi ng asylum dahil sumasailalim umano siya sa political persecution sa Pilipinas. Pero ang mismong kasama dati ni Roque sa Duterte administration na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabing hindi tatayo ang katuwiran ni Roque. May ibang personalidad daw na mas kritikal pa sa Administrasyong Marcos pero hindi naman idinedemanda. Sabi ng Malacanang, mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Sa gitna nito, tiwala si Roque na makakakuha siya ng asylum status sa Netherlands kung saan ngayon nakapiit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. Hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum nito dito sa Netherlands. At siyempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nasa 3,000 trabaho ang alok ng Czech Republic sa mga Pilipino mula po sa iba't ibang sektor. Nakatutok si Mariz Umali. Naghahanap ka ba ng trabaho? Baka naman merong para sa iyo ang bansang Czech Republic. Aabot sa kulang-kulang 3,000 mga job opportunities ang available para sa mga kababayan natin sa Czech Republic. Mas maganda raw kung meron silang karanasan na hindi bababa sa 1 taon sa food manufacturing, transportation, construction, logistics, pati na rin sa hospitality and support services. The ideal quota to start with is a little over 10,000 positions per year. The Czechs very quickly realized how skilled the Filipinos are. They speak English, so there is no communication barrier.
They're very adaptable, so they can easily learn new skills. Depende sa propesyon, ang minimum salary nasa 1,600 euros kada buwan o mahigit 100,000 piso. Di pa kasama ang mga bonus. Ang ilan nating kababayan maagang nag-abang sa pagbubukas ng job fair. Kailangan pong kumita para sa pamilya. Kasi doon mo mararanasan yung malaking sahod. Ayon sa mga lisensyadong recruitment agency, hindi agad makakaalis ang mga aplikante dahil sa masinsing proseso. More or less yung whole process, it will take mga 6 months. We are continuously working on improving the process just to make it easier, more flexible, and to shorten it as much as possible. We make it easier in the sense that they can submit their documents electronically. At least we've mentioned to the President is to unify the OEC and the e-travel requirement. So that one just needs to go through the eGov portal. Pinaalala rin ng DMW na walang kailangang bayarang placement fee sa pag-a-apply. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Nananatiling matayog ang posisyon ng GMA Network bilang nangungunang media company sa bansa. Iniulat sa annual stockholders meeting kanina na numero 1 pa rin ang Kapuso Network sa viewership, sa digital engagement at mga radio broadcast. Yan ay sa kabila ng iba't ibang hamon sa ekonomiya nung nakaraang taon. Nakatutok si JP Soriano. Sa telebisyon, radyo, online, at maging sa takilya, patuloy ang pananaig ng GMA Network itong 2024. Yan ang iniulat ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa annual stockholders meeting ngayong araw. We retained our position as the convincingly dominant TV broadcast network in the country. Base sa National Urban TV Audience Measurement People Ratings ng Nielsen, nagtala ng average ratings na 5.1 ang GMA, malayo sa 1.9 ng TV5. Sumunod naman yan ang GTV. Nanguna rin ang GMA maging sa FENTAM o yung Philippine National TV Audience Measurement People Ratings ng Nielsen na nagtala ng average ratings na 4.7. Mga programang kapuso rin ang nanguna sa ratings. At nananatili ring number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radio DZBB at Barangay LS. Nanguna rin ang ilan sa mga local radio stations ng GMA sa mga probinsya. Pati ang mga newscast ng GMA Regional TV nanguna sa ratings sa iba't ibang probinsya. Sa digital space, halos buong 2024, hawak ng GMA ang pagiging highest-ranking media company sa Southeast Asia sa Tubular Labs Leaderboard for Media and Entertainment Properties. Ayon din sa Tubular Labs, nagtala ang mga official accounts ng GMA ng 45.5 billion views sa Facebook, YouTube at TikTok. Tumaas naman ng 14% ang total subscribers, followers at users ng GMA sa lahat ng digital platforms. Habang hindi lang sa takilya humakot kundi sa mga parangal ang mga pelikulang ginawa ng GMA Pictures. Pero dahil sa iba't ibang hamon, bumaba ang consolidated revenues at net income ng GMA noong 2024. Para mapanatili ang pangunguna ng GMA, patuloy naman ang mga hakbang sa lalo pang pagpapalakas ng network. As we go forward, no effort is spared towards achieving our objective of value optimization in the broadcast and digital spaces, keeping a keen eye out to ensure our continued leadership and competitiveness in both. Ang GMA Network Annual Stockholders Meeting ay dinuluhan din ng Board of Directors ng GMA na sina GMA Chairman of the Board Attorney Felipe L. Gozon, Chairman of the Executive Committee Joel Jimenez, Executive Vice President Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Judith Duavit Vasquez, Laura Westfall, at iba pang opisyal ng GMA Network. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Perwisyo pa rin ang mga pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa nagpapatuloy na maulang panahon. Mahigit 1,000 pamilya na ang inilikas dahil diyan. Nakatutok si Rafi Tima. Layas ka na dan! Abot tuhod ang baha sa barangay Sapo Masla sa Malapatan, Sarangani, kasunod ng malakas na buhos ng ulan.
Sa tindi ng baha, wala nang matanaw ng mga kalsada. Ikinagulat din ng mga residente ang biglang pagragasa ng ilog na umapaw at pumasok pa sa mga bahay. Ayon sa MDRRMO Malapatan, mahigit 30 pamilya o katumbas ng nasa 150 individual ang inilikas. May nasawi ring 4 na taong gulang na lalaki matapos umanong malunod sa ilog. Humambalang naman ang mga naglalakihang bato sa kalsadang ito sa Don Marcelino, Davao Occidental. Mula yan sa gumuhong bahagi ng bundok na lumambot kasunod ng ilang araw ng mga pag-ulan. Nagtulong-tulong na ang mga residente para makatawid at makalusot ang mga sasakyan sa nagkalat na debris. Mistulang ilog naman ang binabaybay ng ilang sasakyan sa Tibungco, Davao City matapos malubog sa baha ang National Highway. Ang ilang residente pinili na lang maglakad at suungin ang abot binting baha. Sa Maguindanao del Sur, inilikas ang mga residente ng Dato Angal. Dahil naman sa epekto ng mga pagbaha, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Dato Piang. Pahirapan din ang rescue operations sa Dato Udinsinsu at Maguindanao del Norte. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 1,000 pamilya ang inilikas, pero may ilang nakauwi na dahil sa unti-unting paghupa ng baha. Ano yun? May natanaw namang malaimbudong ulap o tila paikot na hangin sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kapansin-pansin din kasabay nito ang mas makapal at maitim na ulap, senyales ng nagbabandyang masamang panahon. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan at masamang panahon na patuloy na nararanasan sa Mindanao ay epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nahaharap sa reklamo ang isang 2-star general dahil sa umunoy pananamantala sa 2 lalaking sundalo. Pero ang general, todo tanggi sa mga paratang. At nakatutok si Salima Refran. Kuha sa CCTV ang pagdating ng van na ito sa San Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, madaling araw noong Enero 29. Bumaba mula sa van ang mga sundalong ito na galing sa inuman kasamang isang 2-star general na kinailangan pang alalayan ng mga sundalo papunta sa kanyang quarters. Sunod na nakita sa CCTV, makalipas ang ilang oras, ang 2 lalaking sundalong ito na nanggaling sa quarters ng general. Nag-iiyakan ng 2, kaya tinanong ng kanilang lieutenant kung anong nangyari. Dito na isinumbong ng 2 sundalo. Pinagsamantalahan umano sila ng naturang general. Naghain na ng reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault ang 2 sundalo laban sa general na sa kanilang hiling ay hindi na muna namin papangalanan. Base sa kanilang salaysay, pinatulog daw sila sa kwarto ng general na nung una raw ay akala nila'y nagbibiro lang. Dito na raw nangyari ang umano'y pagsasamantala. Lingid sa kaalaman ng general, kumuha ng video at audio ang isa sa mga sundalo na bahagi ngayon ng kanilang investigasyon. Yung pang-abuso, yung panghahalay, pwede siyang mangyari kahit kanino. Pwedeng mangyari sa babae, pwedeng mangyari sa lalaki, pwedeng mangyari kahit sa mga matitipunong sundalo. Ang naturang general, inalis na sa pwesto at nasa restrictive custody ng Philippine Air Force. Ayon sa investigasyon ng Office of Ethical Standards and Public Accountability ng Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, nakitaan ang prima facie evidence para paharapin ang general sa pre-trial investigation patungo sa paglilitis ng court-martial ng AFP. Pero sa kanyang counter-affidavit, mariing itinatanggi ng general ang mga reklamo. Hindi raw nagsasabi ng totoo ang 2 sundalo at hindi raw ito nangyari. Malalakas daw ng mga sundalo ang 2 na kaya raw siyang pagtulungang gapiin. Wala raw siyang anumang armas o patalim at hindi rin daw siya gumamit ng puwersa, pagbabanta o intimidasyon. Maaari naman daw umalis sa mga ito o gumamit ng puwersa para pigilan ang mga sinasabing pangyayari. Ang 2 sundalo naghain na rin ng mga reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault sa Lipa Prosecutor's Office sa Batangas. Wala naman silang ibang gustong makamtan kundi yung hustisya. Naniniwala sila na kahit gaano pang kataas, kahit gaano pang kakapangyarihan yung mga nang-abuso sa kanila, kahit 2-star general pa yan, at the end of the day, kahit ganong kahaba yung landas na tatahakin nila, lalabas at lalabas yung katotohanan, makakamtan at makakamtan nila ang hustisya. Samantala, na kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner na ang initial findings ng investigasyon sa insidente. For review na po siya and signature po ng ating Chief of Staff
Siya din po ang ating convening authority. And the case is currently awaiting po his approval for the referral po to sa ating General Court Martial. Yung pong ating accused will face trial under Articles of War 96, no? Ito pong conduct unbecoming of an officer and a gentleman. And 97, conduct prejudicial to good order and military discipline. Zero tolerance po tayo for any form of misconduct such as this po. Iba pa ang court-martial sa proseso ng mga korte sa bansa. Ayon sa AFP, ite-turn over nila ang general sa civilian authorities oras na may warrant of arrest o commitment order na para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra, nakatutok, 24 oras. Huwag nang magpanggap. Ang disguise mission ng mga magkakaibigan mapapanood na sa mga sinehan. Yan ang pelikulang Con Mom na pinagbibidahan ni Sparkle artist Paulo Contis, Kay Abad, Patrick Garcia at Empoy Marquez. Special ang red carpet premiere night kagabi sa isang mall sa Cebu City dahil sa Bolhoon, Cebu, kinunan ang mga eksena sa pelikula. Ang apat tila may sipangs pa sa ganda ng lugar matapos ang mahigit 2 linggong paninirahan doon. Kaya nagpapasalamat sila sa mainit na pagtanggap ng mga Cebuano. Ang Con Mom ay pelikula sa ilalim ng MavX Productions sa direction ni Noah Tonga. Kwento ito ng isang single mom played by Kay Abad na may special mission para sa kanyang anak at kinuntsaba pa ang kanyang mga kaibigan. At sakto pa sa premiere night ang birthday ni Kay na nakatanggap ng special greetings mula sa fans. Sana suportahan niyo yung pelikula lalo sa mga nanay at pa-birthday niyo po kay Kay Abad. Please manood kayo lahat. It's really a fun movie and you'll enjoy it. Promise. Salamat po. Yes, Con Mom po, showing na po May 21. So sana suportahan niyo po kami. And sana ma-enjoy niyo po yung pelikula na ginawa namin kaming apat kasama si Empoy. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.